Gopala, Govindarama, Madana, Mohana, Gopala, Govindarama, Madana, Mohana. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddha Swarupananda Paramam Satyanamini Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktabinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol. Masunod nawa namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito po ang ating topic ngayon. Ito pong salita na to ay bahagi ng itunuro na panalangin ni Panginoong Hesus Kristo. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa sa amin ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa, kapananan sa langit. So, dumating nawa sa amin ang kaharian mo, masunod nawa namin ang kalooban mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ito po ay matatagpuan sa aklat ni Disipulo Mateo sa ika-6 na kapitulo, ika-10 bersikulo. Dumating nawa sa amin ang kaharian mo, masunod nawa namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa pangusap na ito ay may mensahe na tayo ngayon ay narito sa lupa, sa material na dimension. At meron siyang binabanggit na pag-iral ng tinatawag na langit. Ito pong binabanggit na ito ni Jesus Kristo na langit ay tumutukoy sa espiritual na kaharian ng Diyos. Ito po ay kaharian ng Diyos na walang material na agay, walang material na energy. Lahat po doon ay spiritual na energy. Tayo po spiritual na lang, tayo po ay hindi material, buhay tayong nilalang, tayo pansamantalang nasa loob ng material na katawan. So meron pong ganyang dimension, spiritual dimension. Ngayon po narito tayo sa material dimension. Dito po sa material na dimension, meron pong tinatawag na heavenly material condition, heavenly material planets, meron din pong middle planets, meron ding hellish planets. So, doon po sa tinatawag na heavenly material planets ay makalangit, mataas po yung pag-enjoy na material. Okay po.
Pero material pa rin po yun na dimension. At yung pag-enjoy dun ay mataas ang level, pero material enjoyment pa rin. Tapos merong hellish material planets, mataas po dun yung pagdurusa. Dito po sa middle planets, kung nasaan yung Earth, planeta po natin, ay kasarapan lang. Yung pagdurusa, hindi labis-labis yung pagdurusa, hindi naman labis-labis yung material enjoyment. So merong ganitong dimension. So lahat po ito ay na material dimension. Pero meron pong spiritual dimension. Okay. Tinatawag lang po dito na langit, pero ito po ay hindi po material na dimension. Ito po ay spiritual na dimension. Sa material pong dimension, merong makalangit na material na dimension. Pero material pa rin mga dimension po yun. So, ang punto po rito sa mensahe ni Panginoong Hesus Kristo ay masunod nawa natin ang kalooban ng Diyos Ama. Okay po. So, doon po sa spiritual na mundo, sa spiritual na dimension, lahat po ng naroon ay lubusan. Perpekto, 100% na gumagawa, sumusunod sa kalooban ng Diyos dahil po iniibig po nila ang Diyos ng lubos-lubusan. Tangi po nilang kaligayahan ay bigyan ng kasiyahan, ng kalugudan, yung Panginoong Diyos. So, yun po yung dimension kung saan galing din po tayo doon. Mga ano po tayo, mga dalisay o lubusan nagmamahal sa Diyos. Pero tumalikod po tayo sa ganong kalagayan at napunta po tayo ngayon sa material na dimension. So, ang mensahe po ni Jesus ay harinawa. Ay habang tayo narito sa lupa, ay magbalik loob tayo sa kalooban ng Diyos. Gawin na natin yung kalooban ng Diyos. Tulad ng mga gumagawa ng kalooban ng Diyos doon sa spiritual na mundo, sa spiritual na dimension. Kahit man tayo po ay narito sa lupa, ay mangyari sana na yung ating kalooban ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung ating kagustuhan ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ang sana ay gawin natin. Okay? So, sa una po ng pangusap na ito, ay dumating nawa ang kaharian mo. Sa ating po sanang pagkatao, ay dumating sana muli tayo sa ganong kalagayan ng puso, ng pagkatao, na nagpapahari tayo sa Diyos, nagpapailalim tayo sa kagustuhan ng Diyos. Sumusuko tayo, isinusuko natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Kinikilala po natin na siya yung ating Panginoon, ang ating Hari. Tayo kanya mga tagapagsilbi, tagapagmahal, tagapaglingkod. Nawa ay muli tayong makabalik sa ganung original nating spiritual na kondisyon. Okay po. Kaya nga po sinabi ni Jesus, ang unang utos ko sa inyo ay mahalin nyo ang Panginoong Diyos ng buong mong isipan, ng buong mong puso, ng buong mong pagkatao, ng lahat-lahat sa iyo. Yun ang unang utos niya sa atin. Ang pinakamahalagang utos niya sa atin. At yun din po ang pinakamataas na utos sa anumang tunay na banal na kasulatan. Bilang pagpapatuloy ng tema natin ngayon, akin pa pong babasahin sa inyo ang dalawa pang pangusap
na binitawan ni Panginoong Jesucristo. Ito po naman ay matatagpuan sa aklat ni Juan. Sa 14 na kapitulo, 21 bersikulo. John 14:21. Ito po ang sabi niya. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ulitin po natin. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Kadugtong pa po nito sa ika-23 at ika-24 na bersikulo sa libro na ito ni Juan sa ika-14 na kapitulo. Pinagpatuloy po ni Jesus. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Ulitin po natin. Ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Malinaw po dito na ang pagsunod po sa mga salita ni Panginoong Jesucristo, ang tumatanggap at sumusunod sa mga salita ni Panginoong Jesucristo, ay isang tunay na umiibig sa Kanya. Iibigin din siya ni Kristo. Ganun din po. Kung susuriin po natin ang mga sinabi nito ni Jesucristo, ang sumusunod sa mga salita niya, sa mga utos niya, ay iibigin din ng Diyos. At siya ay umiibig din sa Diyos. Umiibig siya kay Jesus, ibigin siya ni Jesus. Ang katumbas din yun, iniibig din niya yung Diyos. At ang Diyos naman ay iibigin din siya. Dahil po, yung mga salita, mga utos ni Panginoong Jesucristo ay galing po sa Diyos Ama. Siya po ay isinugo ng Diyos Ama. At makikita po pa natin dito, pag sinunod po natin si Jesus, inibig po natin si Jesus. Okay. Si Jesus po ay lubos na magpapakilala sa atin. Makilala po natin si Jesus. Ganon din po. Pagsunod po natin kay Jesus ay katumbas ng pagsunod natin sa Diyos, Ama. Yun po ay katumbas din ng pag-ibig natin sa Diyos, Ama. Ang Ama po naman ay ibigin tayo, mamahalin po tayo.
at magpapakilala rin po yung Diyos Ama sa atin. Ito po ang paraan upang makilala natin si Jesus Kristo. Ito po ang paraan para makilala natin ang tunay na spiritual master. Ito rin po ang paraan para makilala natin ang Diyos Ama. Sa pamagitan po ng pag-ibig sa kanila. At ang pag-ibig po, ang manifestasyon po ng pag-ibig ay ginagawa natin yung magbibigay ng kasiyahan sa iniibig natin. Kaya natin sinusunod yung kanilang mga kagustuhan ay dahil gusto natin silang bigyan ng kasiyahan, ng katuwaan. Hindi pwedeng sabihin na iniibig kita pero sinasalungat mo yung gusto niya. Yung pagsalungat mo sa kagustuhan niya ay nagbibigay ng lungkot sa kanya. Ng hapdi sa kanyang kalooban. Di ba? So ito yung proseso. Pag-ibig po sa Diyos, ang paraan, ang landas para po makilala natin yung Diyos at yung kinatawan ng Diyos, malaman natin yung katotohanan. Dumating nawa sa amin ang kaharian mo. Po, dumating. Ito po ay napaka-importanting punto. Yung mensahe ng pangusap na ito, dumating nawa sa amin ang kaharian mo. Ibig pong sabihin, hindi po natin mapapasok ang kaharian ng Diyos sa magitan ng ating sariling kalakasan, sariling diskarte. Ang paghahari po ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ito po ay bumababa sa atin. Nire-reveal po sa atin. Ipinagkakaloob po sa atin. Mula po sa kanyang matamis na kagustuhan. Meron pong will o kagustuhan ang Panginoong Diyos. Kung ayaw po niya, wala po tayong magagawa. Pero kung gusto po niya, mangyayari po yun. So, ang proseso po ay hindi ang tinatawag na pag-akyat na proseso o ascending process. Kung saan sa sarili mong lakas, diskarte, spekulasyon, paggawa ng kabutihan, etc., etc., ay makakilala mo yung Diyos, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Ang proseso po ay ang tinatawag na descending process. Bumababa yung pagpapakilala sa iyo ng katotohanan ng Diyos. Hinihintay mo ang pagbaba sa iyo ng karunungan, ng pagkakaalam sa kalubos na katotohanan na umiiral sa ating buhay. Ito po ay manggagaling sa Panginoong Diyos. Hindi po sa sarili nating kalakasan o kapangyarihan, makikilala po natin Diyos. Hindi po. Ang paraan po ay sikapin po natin na gawin
ang kagustuhan ng Diyos at sa kanyang katuwaan sa atin, kasiyahan sa atin, magpapakilala po siya sa atin. Alam po ng Diyos ang laman ng ating puso. Kung taimtim po, sincero po ang ating kagustuhan na bumalik na sa Kanya, nagbigay ng kasiyahan sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Alam po niya yon. At ang kamangmangan na lumulukob sa atin, impluwensya ng material na buhay, impluwensya ng material energy, ay papawiin, aalisin po ng Diyos sa pagtakip sa atin, sa ating kamalayan, sa ating puso, sa ating isipan. Bilang pagsuporta sa impormasyon na ito, may babasahin po ako sa inyo na mula naman sa libro ang tinatawag na Bhagavad Gita. Okay po. Sa libro po na ito, nakapaloob ang mga salita na mismong ang Diyos ang nagsabi. Dito po sa Bhagavad Gita, okay, sa ika-5 kapitulo, sa ika-16 na verse, sinabi po ng Panginoong Hesus, ng kataas-taasang Panginoong Krishna, sinabi po niya, kung paano man ang isang tao ay naliwanagan ng karunungan na sa kamangmangan ay magwawasak o mag-aalis, kung gayon ang karunungan niya ay magpapakita ng lahat. Tulad ng araw na nililiwanagan ang lahat habang nakasikat ito. Kung paano man ang isang tao ay naliwanagan ng karunungan na sa kamangmangan ay magwawasak, kung gayon ang karunungan niya ay magpapakita ng lahat tulad ng araw na nililiwanagan ng lahat habang nakasikat ito. Sabi po sa English nito, when however one is enlightened with the knowledge by which ignorance or ignorance is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. So, ang hangad po na sana natin, hangarin po sana natin, ay makakamit tayo ng karunungan na siyang sisira o alis sa kamangmanga na tumatakip sa atin. Kung ang karunungan na yan ay magsisira, magwawasak, mag-aalis sa kamangmangan. Okay. Yung kaalaman na yan ay mag-aalis sa kamangmangan. Pag naalis po yung kamangmangan, lahat ay iyong makikita. Lahat ay iyong magiging malinaw sa iyo. Gaya nung araw, pag sumikat po yan, liliwanagan niya yung paligid at makita mo yung nasa paligid. Basta may araw. Ganun din, pag basta may liwanag, mayroong karunungan, tunay na karunungan, mataas na karunungan, yung pong kamangmangan mawala. Okay po. So, pagpatuloy po natin sa Bhagavad Gita pa rin po. Okay. Sabi po ng kataas-taasang Panginoong Krishna, sa ikasampung kapitulo, sa ika-11 versikulo, sa Bhagavad Gita po, sabi po ng Panginoong Krishna, ng Diyos Ama,
Dahil sa awa sa kanila, ako na nananahan sa kanilang puso sa pamamagitan ng nagliliwanag na ilaw ng karunungan. Wawasakin ko ang kadilimang bunga ng kamangmangan. Dahil sa awa sa kanila, ako na nananahan sa kanilang puso sa pamamagitan ng nagliliwanag na ilaw ng karunungan. Wawasakin ko ang kadilimang bunga ng kamangmangan. Sa English po, out of compassion for them, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Sa mga nakarang po nating talakayan, natalakay ko po na ang Panginoong Ama, ang Diyos Ama, ay nananahan katabi po natin dito sa ating puso. Lagi po natin siyang kasama. Hindi po niya tayo iniiwan. Siya po yung ating best friend, pinakatapat na kaibigan. Kapag tayo po ay nagsisikap na magbalik loob sa Kanya, sa pagsikap na sumunod sa utos na nadinig natin sa spiritual master, representative niya, at na basa natin sa banal na kasulatan. Pag ito po ay ating ginagawa, sa awa po ng Panginoon Diyos, aalisin po niya ang kamangmangan na bumabalot sa ating kamalayan. At muli po nating mararanasan ang kaliwanagan, ang enlightenment, ang wisdom. Ang wisdom po ay parang liwanag. At pag may liwanag, wala yung dilim, mawala yung dilim. So, malaman po sana natin, hari nawa po, malaman po natin na itong karunungan na ito, yung kaalaman na ito, yung knowledge na ito, ay mula po sa Diyos. Ang liwanag nito, ang enlightenment na ito, ay awa po sa atin ng Diyos, biyaya po sa atin ng Diyos. Iriribul po sa atin ng Diyos ang katotohanan. Kung makita po niya na gusto po natin na talagang mamuhay ng naayon sa katotohanan ng ating spiritual na pag-iral. Bilang pagpapatuloy pa rin po, ito na po yung huli na versikulo na aking pong babanggitin, babasahin mula po sa Bhagavad Gita, na tinuran po, sinabi po ng kataas-taasang Panginoong Krishna. Sa ika-18 kapitulo ng Bhagavad Gita, sa ika-75 versikulo, ito po ang nagniningning na tinuran ng kataas-taasang Panginoong Krishna. Mauunawaan ninuman ang kataas-taasang persona ng sangkadiyusan sa pamamagitan lamang ng devosyonal na pagsisilbi. Sa pamamagitan lamang ng devosyonal na pagsisilbi. Maunawaan ninuman ang kataas-taasang Panginoon. At kapag siya ay lubusang may kamalayan sa kataas-taasang Panginoon, bunga
ng debosyon na iyon, siya ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. One can understand the Supreme Personality as He is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Tanging sa pamamagitan lamang ng pamamaraan o proseso ng devotional na pagsisilbi sa Diyos, natin maunawaan, makilala, malalapitan ang kataas-taasang persona, ang kataas-taasang Panginoon. Tanging sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos, magpapakilala sa atin ng Diyos. Magpapakilala po sa atin ng Diyos. Kung nakita po niya na nagbabalik loob na po tayo sa pag-ibig sa Kanya. Pag ang buhay po natin, buong pagkatao po natin ay dinivote natin, ikinomit natin sa pagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. At ito naman po ang natural po natin, likas po nating spiritual na kalagayan. Ito po tayo. Ito po ang normal nating kalagayan. Lubusan po tayong devoted. Ang devotion po natin sa Panginoon Diyos ay lubos-lubusan. Ito pong natural nating spiritual na kalagayan. So i-focus po natin, ituon po natin ang ating atensyon sa pagsisikap na magawa ang kagustuhan ng Panginoon Diyos na sa pamagitan ng mga bona fide spiritual master ay atin pong malalaman, matututuruhan. Ang bona fide spiritual master po, ang pure devotee ng Diyos, ang tunay na kinatawan ng Diyos, ang buhay po nila ang buo nilang pagkatao ay pag-ibig sa Diyos. Pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Lubusan po ang kanilang debosyon sa Diyos. At sa tulong po nila, i-educate po nila tayo. At kung papamarisan po natin sila, tutularan po natin sila. Makakamit po natin muli ang kalagayan ng kaharian ng Diyos kung saan sila po ay naroong sa ganoong kalagayan. Sila po, ang mga bona fide spiritual master po, ang tunay na kinatawan ng Diyos, ang mga pure devotee ng Diyos, ay kahit man po sila ay narito sa lupa, sila po ay nasa kaharian ng Diyos. Dahil po ang ibig pong sabihin ng kaharian ng Diyos ay pag-ibig sa Diyos. So, ang paraan po para po makapasok sa kaharian ng Diyos, ang paraan po para makamit ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig din po sa Diyos. Ang pagsisikap, ang paggawa
ng mga gawain na nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. So, ang proseso para makamit yung goal, ang means para makamit yung goal ay devotional service. Devotional na pagsisilbi. Ang pag-practice po ng pagsisilbi sa Diyos ng may debosyon. Ang layunin po ay muling mapunta tayo sa kondisyon na meron tayong debosyon sa Diyos. Yun po yung layunin. Muli tayong makarating sa ganong sitwasyon. At ang paraan para makarating tayo muli doon ay ang pag-practice, paggawa ng mga gawain na devotional. May hangarin na magbigay ng kaligayahan sa Diyos. Papraktisin po natin, gagawin po natin, bagamat wala pa tayong debosyon. Kagagawa po natin, kapapractice po natin. Magigising, magliliyab po, magniningas po yung natural nating devotion sa Diyos. Yun po yung proseso. Sa ganitong paraan, bababa po sa atin ang biyaya ng Diyos, ang awa ng Diyos. Makakamtan po natin yung awa ng Diyos. At huwag po nating kalilimutan, pakatandaan po natin, binitawan po mismo, sinabi po mismo ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, at inulit na sinabi ng mga tunay na spiritual master, ang kalugod-lugod na gawain na dapat nating gawin kung ibig nating muling magising yung ating debosyon sa Diyos. Binigyan po nila ng diin. Ito ang inyong gawin. Ito, kung gusto mong muling makarating sa natural mong kondisyon na lubos-lubusan ng iyong debosyon sa Diyos, ito ang dapat mong gawin. Unang-una mong dapat gawin. Ang lagi mong gawin. Dito mo ituon ang iyong atensyon. Dito, sa gawain na ito, lagi mong pakinggan, awitin ang mga banal na pangalan ng Diyos. Lagi kang makisalamuha. Lagi tayong maki-associate sa mga banal na pangalan ng Diyos na walang pinagkaiba sa Diyos. Lagi tayong makisalamuha, makipag-associate, makipag-ugnayan, makikommunekta sa spiritual, sa Diyos, sa pamagitan ng kanyang mga banal na pangalan. Lagi tayong kumonekta sa liwanag para mawala yung dilim. Yun po. So, ang mga kinakanta po natin, ang mga transcendental na tunog o transcendental sound vibration, ito po ay vibration ng enlightenment. Vibration ng liwanag, ng kaliwanagan. Lagi lamang po tayong kumonekta
sa sound vibration na ito, sa liwanag na ito. Hala na. Halika na po at gawin na po natin ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Haribol, namaste. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Kayo po. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Ulit po. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Haribol. Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama,
Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda
Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda. Haribol. Maraming pong salamat. Haribol.